At si Pastor Michael ay na-born again. Amen? At ngayon siya ay pastor na. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang buhay. Mahal ng Diyos ang mga Michael. He came to Jesus at night and said, Rabbi. Rabbi is an Aramaic word na ibig sabihin ay guro. We know you are a teacher who has come from God. Taas natin kaya ng konti, pwede itaas. Kung hindi maitaas, iusog natin ito. At pag inusog natin ito, siyempre, iusog din natin ito. Siyempre, ako lagi yung mag-uusog niyan, di ba? Galing yan eh. Siyempre, wala namang iba pa. Galing yan eh. Oops! Sige. Siyempre, di ba? Yan. Yan. Oh, gulo mo ha. Sa dami ng maayos sa church, sa electric mo sa church, yan nandiyan nila para sa akin. Ganyan nila ako kamahal. Sige, nakita natin. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with Him. Tuloy natin. Verse 3. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. Tingnan niyo ha. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Ang layo ng sagot ni Christ. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang layo ng sagot niya. No? Isang Pharisee, isang member ng Jewish ruling council, ang nagpunta kay Jesus by night. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasi bawal yun eh. Yung ikaw ay isang religious leader, makikipagkita ka kay Jesus, bawal yun. Kaya by night siya, gabi siya nagpunta. At sa pakikipag-usap na kay Jesus, ito ang sabi niya, guro. Tinawag niya si Jesus na guro. Eh sila yung mga guro eh, sa Israel eh. Pero tinawag niya si Jesus na guro, Rabbi, an Aramaic word. Nung panahon ni Jesus, ang salita nila ay Greek. Kasi yun ang international language. Pero ang salita ng mga Hudyo ay Hebrew. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang salita natin ay, Pilipino. At ang ating international language ay English. Nakikinig pa ho ba tayo? So mga minamahal, isang gabi, bakit gabi siya nagpunta kay Jesus? Kasi syempre, bawal yun. At nahihiya siya. Isipin mo, isa siyang religious leader. Makikipagkita siya kay Jesus. So, gabi siya nagpunta. At ang sabi niya, Guru, walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kayo ay nagmula sa Diyos. Kaya alam ninyo, nung kini-question, dito bang tingin sa magandang lalaki sa harap? Nung kini-question ang pagka-Diyos ni Kristo, yung pagka-Kristo ni Kristo, pagiging Messiah ni Christ, isa lang ang sinasabi niya eh. Kung ayaw niyo akong paniwalaan, yung mga miracles na ginagawa ko sapat na para paniwalaan. At alam niyo by blood, no? Sa dugo. Ito ang tingin ako sa magandang lalaki sa harapan, dito ako. Sa dugo, ano mo? Sa pagiging tao, no? Kung pagpapatayan yung si Elizabeth at saka si Mary, magpinsan yan eh. Si Elizabeth na nanay ni John the Baptist. At si Mary ay magpinsan yan. Kung titingnan natin ang tanda ni John the Baptist kay Jesus Christ, 6 months. At sila ay magpinsan sa naman. At nauna si John the Baptist na dumating. At ang tawag ni John the Baptist ay i-prepare, ihanda ang pagdating ni Kristo. Siya ang forerunner ni Jesus Christ. F-O-R, runner. Lista. Na maging magaling ang Kristiyano at maging magaling ang mga ngaral. Siya ay forerunner ni Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng forerunner, pinrepare niya, inihanda niya yung pagdating ni Christ. Bago dumating si Christ, siya na muna. Pinrepare niya muna yung pagdating ni Christ. At nung si John the Baptist ay nasa kulungan, Matthew 11 po yan, Matthew 11. Nagpasugo si John the Baptist ng mga alagad. At tinanong niya, ang sabi po ni John the Baptist, kayo na po ba ang Misayang aming hinihintay? Dahil nakakulong si John the Baptist eh. Ang sabi ni Christ, nakakita ang bulag, nakalakad ang lumpong, nakarinig ang bimbingi,
Ang pipi na kapasalita, ang mga sakit ay gumaling, ang mga demonyo ay lumayas. Sabihin mo kay John the Baptist, ang lahat ng mga nangyari talaga. Ang ibig sabihin, ang palatandaan na kung dumating na ang Messiah, ang Savior, ang tagapagligtas, yun na nga yun, yung mga himala. Nakikinig pa ho tayo. Kaya nga po, isang gabi ay dumating si Nicodemo kay Christ. At ang sabi niya, wala ho makakagawa ng himala. Ginagawa ninyong malibang kayo'y nagmula sa Diyos. Pero alam mo, ang layo ng sagot ni Kristo. Ang sagot ni Kristo, in reply, Jesus declared, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos malibang ikaw ay ma-born again o ipanganak na muli. Ang layo ng sagot niya. Nakikinig pa ba tayo? Napakalayo. Ituloy natin ang pagbasa, verse 4. Ituloy natin ang pagbasa, share verse 4. Salamat. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Sumagot si Nicodemo. Nicodemo Tagalog. Paano mangyayari na ipanganak na muli ang isang tao? Papasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak na muli? Saan ba tayo nagmula? Di ba sa tiyan ng ating nanay? Papasok ba siyang muli para ipanganak siyang muli? Alam mo, dito tayo nagmula sa tiyan ng ating nanay. Ang hirap ng bumalik dito, tumasok dito. Lalo na kung 240 kilos ka na. Mahirap na ilagay dito. One time, nakakita ako na binabalita heavy ka. 12 pounds, isinila yung isang bata. Ang bigat mo. At ang sabi niya, paano ipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Papasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak na muli? Verse 5. Jesus answered, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. I tell you the truth. No one, pakisabi no one, can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Dito masyado nang madiin yung sinasabi ni Christ. Kaninang sinasabi niya, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos kapag hindi ka born again. At sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos malibang ikaw ay pinaanak sa tubig at Espiritu. Kanina, born again. Ngayon, ang ginamit niya is born of water and the Spirit. Ituloy natin ang pagbasa sa verse 6. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Ang laman ay nanganganak ng laman, pero ang Espiritu ay nanganganak ng Espiritu. Verse 7, yung ating text kanina, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Verse 8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ang ginamit niya na rito is born of the Spirit. Hindi na born again. Nakikinig ko ito tayo. Yung salitang born of water, ang sinasabi ng marami ito raw ay binyag, bautismo o kumpil, etc., etc. Hindi. Basahin natin sa Ephesians, chapter 5, verse 26. Ephesians 5:26. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. So yung water palang tinutukoy sa John 3:5 ay hindi literal na tubig, kung hindi salita ng Diyos. Naunawaan natin. Naintindihan po ba natin? So yung water na tinutukoy ay hindi tubig, hindi binyag, hindi kumpil, hindi bautismo, kundi salita ng Diyos. John 15 verse 3. John 15 verse 3. You are already clean because of the word I have spoken to you. Kayo ay nalinis na dahil sa salita na ipinangaral ko sa inyo. Ang tubig ba'y nakakalinis? Yes. Ang tubig ba ay it removes your tears? Yes.
So nakakalinis ang tubig at nakakapawi ng uhaw ang tubig. Pero ang makapaglinis sa ating kasalanan o makapagbagong buhay sa atin at makapagpawi ng ating kagutumang espiritual at kauhawang espiritual ay ang salita ng Diyos ang makakagawa niya. So ang John 3:5 na tinutukoy itong na word ay salita ng Diyos. Amen? Kaya ano naman yung born of the Spirit? Makikita natin muli yung John 3:5. Balikan natin. John 3:5. No? Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Kung titingnan mo yung Spirit, makikita mo big letter S. Tama ba? Tama ba? Big letter S. Ang ibig sabihin niyan, hindi ito espiritu ng tao, ano pa mang espiritu, yan mismo ang Holy Spirit. Basahin natin yung John 6:63. Naglilista ba kayo? Maglista po kayo. Huwag kayo nakalong mahaba yan. Sayang ang bayad mo. Magbabayad ka naman talaga kasi pag hindi kang magbabayad, hindi na tayo uuwi. Hindi ka nang magbabayad, mag-o-offering ka pa. John 6:63. The Spirit, big letter S, gives life. Nagbibigay ng buhay. The flesh counts for nothing. The words, take note. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Spirit and they are life. Nakikinig pa ho ba tayo? So yung salita ng Diyos, ang siyang tinutukoy sa John 3:5. Nakikinig pa ho ba tayo? Para maunawaan natin. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. It means ang John 3:5 ay is not baptism of water, is not binyag, it's not kumpil, kung hindi ang salita ng Diyos. Nang ibig sabihin ni Jesus, malibang ikaw ay ipanganak sa salita ng Diyos at ipanganak sa Espiritu, ay hindi ka papasok ng langit. Nakikinig po ba tayo? Kasama sa po, mga minamahal, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos pag hindi ka na born again. Balikan natin yung John 3:7 share. Anong sabi ng John 3:7? Gusto ko itong bigyan ng diin napakahalaga nito. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Nang sinabi ni Jesus kay Nicodemo, you must be born again. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, hindi ka papasok ng langit pag hindi ka na born again. Ano ang diin ko rito? Lahat ng hindi born again Christian ay hindi papasok ng langit. Ang hindi born again Christian ay hindi papasok ng langit. Hindi ko sabi yan. Matigan natin ulit. Ang verse 7. Taas natin ng konti kasi. Pwede mo itaas. Kaya mo ba? John 3:7. Kaya mo itaas ng konti. Tingnan ninyo. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Kailangan yung panganak na muli. Pag sinabing kailangan, kailangan ba? Kailangan. Pwede bang hindi gawin? Hindi, kailangan. Ituloy natin yung John 3:3. Tingnan mo yung John 3:3. Para maunawaan natin ito. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos malibang ma-born again ka. So, ang hindi born again, hindi makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 5. Jesus answered, I tell the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and of the Spirit. Hindi ka makakapasok ng kaharian ng Diyos pag hindi ka na born of water and born of the Spirit. Hindi po ako may sabi nito, friends and brethren. Hindi ako may sabi nito, ang Bible ang may sabi nito, si Jesus ang may sabi nito, lahat ng hindi born again ay hindi papasok ng langit. Hindi ako may sabi niya. At wag mong sabihin sa akin na ang Bible ay hindi salita ng Diyos. At
at huwag mo sabihin sa akin na hindi mo tatanggapin ang Biblia bilang salita ng Diyos. Hindi po ako ang may sabi niyan. Ang may sabi niyan ay si Jesus mismo. Nicodemus, pakinggan niyo maigi, tingin sa magandang lalaki sa harapan. Nicodemus, may religion ka. In fact, you are a leader. In fact, you are a teacher of the law. In fact, you are a member of a Jewish ruling council. But despite of all these things, hindi ka papasok ng langit pag hindi ka born again. Eh, lingkod ng Diyos, ibig sabihin, nag-aaral sa theological seminary, nag-aaral sa Bible school, nag-aaral ng pagkahaba-haba, 4 years, 6 years, 8 years, hindi papasok ng langit? Hindi. Maliban na ang tao ay maborn again. So, this is a must. It is a must. Hindi mo makikita, Nicodemo, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit, ng ibang maborn again ka. Nakikinig pa mo ba tayo? Religious leader ka, may religion ka, binautismuhan ka, bininyagan ka, kinumpilan ka. You have the doctrine, you have the catechism, you have the rituals of the church, you have the doctrines of man, and yet I tell you, you will not enter the kingdom of God. You will not see the kingdom of God unless you are born again. Alam mo, yung katotohanan iyan, yan ang nagbukas ng kaunawaan ko. Meron akong religion, wala pagkabata ako. Bininyagan at kinumpilan ako. Hindi pala ako papasok ng langit. Sapagkat ang sabi ni Jesus, kailangan akong maborn again. Kaya kapag hindi ka pa-born again, hindi ka papasok ng langit. Kung meron kang mga mahal sa buhay na hindi pa born again, hindi sila papasok ng langit. Hindi ako ang may sabi niyan. Ang Bible ang may sabi niyan. At kapag hindi ka na born again, hindi ka papasok ng langit. Nakikinig pa ba tayo? At kapag ang mga mahal mo sa buhay ay hindi mo siniram ng Word of God at hindi sila na born again, hindi sila papasok ng langit. Ikaw na born again, papasok ka ng langit, silang mga mahal mo sa buhay na hindi born again, ay hindi papasok ng langit. Napakaraming reunions ang hindi ko dinaluhan. Napakaraming reunions ang plinano na hindi ko napuntahan. Mga reunions ng aking mga mahal sa buhay. Dahil yung kami magpangita-ngita lamang, just for the sake of pagpangita-ngita lamang, eh napakababaw na dahilan. Bagamat magandang bagay yun, amen po ba? Idagdag mo pa. Magiinuman yung mga kasama kong unbeliever doon, magsisigarilyohan. Wala namang preaching ng Word of God. Kaya ang ginawa naming magkapatid, tatlo kaming magkakapatid, kami ang nagplano ng reunion. At sa ginawa naming reunion na ginawa namin sa circle, if I'm not mistaken, if my memory ay prescribe, hindi bababa ng 200 kamag-anak ko ang dumalo mula sa iba't ibang lugar. At sila ay nagkaroon ng chance sa makarinig ng salita ng Diyos. At kung tayo ay magre-reunion lang para magpangita-ngita, pero hindi mo naman ibabahagi sa kanilang salita ng Diyos, walang kabuluhan ng reunion. Nakikinig pa po ba tayo? Maikli na lamang pong sandali, maikli na lamang po ang panahon. Tingnan ninyo ang mundo. Ang mundo po ay hindi na normal. Kahit kanino ka magtanong, hindi na po normal ang mundo ngayon. It means, yan ay panatandaan na Jesus Christ is coming very, very soon. The end of the world is approaching. Fast approaching. Kaya pag hindi ka na born again, hindi ka papasok ng langit. At pag hindi na born again ang mga mahal mo sa buhay, hindi sila papasok ng langit.
Sino rito ang gusto pumasok ng langit? Taas ang kamay. Sino rito ang gusto ang mga mahal mo sa buhay pumasok ng langit? Dapat silang maborn again. Kailangan mo i-share sa kanila ang sagitaan ng Diyos. Kailangan mo silang bahaginan ng sagitaan ng Diyos. Hanggat may pagkakataon, ibahagi mo sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Ako bilang lingkod ng Diyos, ang aking mga kapatid, wala pa kaming pangarap na mamit namin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Pangarap namin yan. Pero ang mamit lang namin sila na hindi kami makakapag-preach ng Word of God, ay walang huluhan. Alam mo, kamakailan lamang pumunta ang uncle ko, kapatid ng father ko, sa Amerika. Pinitisyon na siya ng kanyang anak. Pumunta ng Amerika. Dalawang anak niya ang nagtulong para makapunta siya ng Amerika. Mayu-unite siya ng kanyang asawa na nasa Amerika na rin. Bali, 4 na anak na niya ang nandoon. At nagplano ng isang despedida party. Kanabi mo katabi mo, huwag tulog. Sayang bayad mo, mag-o-overin ka pa. At yung unang despedida party, wala kami roon. Yung unang gabi, Friday yon. Saturday, kami naman. Carillo family. Saan namin ginawa? Sa isang eat all you can sa Eastwood, Japanese food. Yan ang uso ngayon eh, yung eat all you can na nag-iihaw ka ng smokeless grill. Dati, doon kami sa mga shabu-shabu, yung mga niluluto sa harapan mo. Yes, shabu-shabu, mga ganun. Habang kumakain ka, ikaw mismo nagluluto sa harapan mo. Niluluto mo yung pagkain mo. Pero may mga bago ngayon na Japanese food, smokeless grill, niluluto mo sa harapan mo yung iba't ibang putahe. So doon kami, nag-gather kami roon para sa despedida party ng ami ko. So, but before that, Saturday yon, Friday, meron pa isang despedida party for the friends, and etc. Then, sabi sa akin ng pinsan ko si John. Sabi niya, Kuya, closing prayer ka. O ipag-pray mo si Papa before umalis. Nakikinig ko ba tayo? Pero alam mo ba ninyo, ang inihanda ko, hindi closing prayer, hindi prayer sa angle ko. Nag-praise ako. Dahil andun yung mga kaibigan ng uncle ko, andun din yung mga ilang kamag-anakan na hindi Carillo, pero kamag-anakan ko pa rin sa father side. Kasi yung Saturday, very intimate yun, para sa Carillo lang yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Nag-praise ako. Hindi ko inaksaya ang panahon. Walang kaalam-alamang buong pamilya ko na nakakasama preaching ko. Nagugulat na nga lang sila eh. Nung sinama ko sila sa Subic, nakakala nila, pupunta na kami ng Subic, just for the sake na pumunta ng Subic. Nung in-approach na ako ng program coordinator, Pastor Ricky, magpipreach po kayo. Sabi ni Pastor Ricky, Papa, magpipreach ka? Anong topic? Anong topic? Hindi niya alam, nakahanda na ako. 1 taon ko na pinanalangin ang preaching ko. Nakikinig pa mo ba tayo? Kung hindi mo 1 taon, napakatagal, inanta ko na yung preaching ko. At isa lang ang pinreach ko. No? Nung despedida party ng uncle ko, born again. 2 Corinthians 5:17, anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, things are becoming new. 2 Corinthians 5:17. Kung magkagayon sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na, ang dati lumipas na. Kaya kung ako sa inyo, Pastor Michael, maging matapang ka. Palabasin mong lahat at pakinigin mo rito.
Sapagkat mas magandang ma-born again sila kaysa matulog sila. Tama o mali? Mas magandang ma-born again sila kaysa magpahinga sila. Tama o mali? Mas magandang ma-born again sila kaysa maligo sila. Tama o mali? Mas magandang ma-born again sila kaysa magkainan sila. Tama o mali? At mas magandang maintindihan nila ang born again kaysa sa kanila pang mga ginagawa. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, the new has come. Kung magkagayon ang sinumang na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Ang mga bagong bagay na ang dumarating. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Wala na yung dati niyang pagkatao. Saan napunta yung dati niyang pagkatao? Lumipas na. At ang mga dumarating sa kanya, pauwang bago na. Yan ang born again. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. John 3:8. John 3:8 pala. John 3:8. John 3:8. Balikin natin John 3:8 here. Yung text natin. The wind blows where it pleases. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ang hangin daw ay, nasa Tagalog yung blows, umiihip. Pero hindi mo nakikita, tama? At yung hangin, kung saan niya gusto, dun siya papaling, tama? Nakakita na ba kayo ng tubig sa dagat? Meron bang kapangyarihan ng tubig sa dagat na gumalaw? Wala. Pag tinamaan lang ng hangin niya, saka lang siya gagalaw. So yung hangin, kung saan niya ibig umihip o pumaling, magagawa niya, may kapangyarihan siya. Tama? Nakikinig pa ba tayo? Hindi mo alam kung saan siya nagmula at kung saan siya patungo. It means, meron siyang kapangyarihan. Kaya minsan mapapansin mo yung hangin, di ba? Minsan wala siya, nakikinig pa ba tayo? Minsan gaganon siya, minsan gaganon siya, nakikinig pa ba tayo? It means, mayroong sariling kapangyarihan ng hangin, tama? Paano natin malalamang may hangin? Nararamdaman. Nakikita mo, hindi? Hindi, nararamdaman mo. Ganon din daw ang ipinanganak sa Espiritu. Nakikinig pa ba tayo? Ano mang bagay, listen very carefully, para maunawaan natin ang born again. Ano mang bagay na tinamaan ng hangin, nababago ang kanyang posisyon. Tama o mali? Ganon din daw ang ipinanganak sa Espiritu. Pag tinamaan ka ng Holy Spirit, babaguhin ito ang buhay mo. And that is a born again. Nagbabuhay. Malibang magbagong buhay ka, hindi ka papasok ng langit. Binautismuhan ka, bininyagan ka, kinumpilan ka, dinoktrinahan ka, may katisismo ka, may ritual ka, etc. etc. Nagtitika ka tuwing mahal na araw, meron kang pasyon tuwing mahal na araw, kumakanta ka sa pasyon, nagdideclores ka, minanyanita ka, pero hindi mo naman naranasan ng bagong buhay kay Kristo, hindi ka papasok ng langit. Ang hinahanap ng Diyos ay ang pagbabagong buhay natin at ang tawag dito ay born again. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya kinakailangan lahat ng tao ay mga born again. Ang hindi born again, hindi papasok ng langit. Pag hindi ka born again, hindi ka papasok ng langit. Pag hindi mo naranasan ang pagbabagong buhay, hindi Kristo, dahil si Kristo nagbabago ng buhay, hindi ka papasok ng langit. At ang mga mahal natin sa buhay, na hindi born again ay hindi papasok ng langit.
At ang sila'y makasama mo lang, magkaroon lang kayo ng reunion at magdispedita kayo, magkaroon kayo ng laro. At hindi sila na born again, walang kabuluhan. Useless. Nothing. Meaningless. Vanity. At ikaw ay mag-a-agree sa akin. Ang mga tunay na born again Christian ay unang pinagsusumakitan ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Matthew 6:33, right? Nang ibig sabihin yan, priority ng buhay mo sa Jesus, ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban ang magawa ang perpektong kalooban ng Diyos. At kapag ikaw ay na-born again, kalabitin pa katabi mo, bawal matulog. Ang priority mo na sa buhay na ito ay iligtas ang mga hindi paligtas. Kaya ang ma-meet mo ang mga kaibigan mo, ma-meet mo ang mga mahal mo sa buhay, ma-meet mo ang classmates mo, etc., etc., na hindi naman sila mamaborn again, walang kabuluhan. I'm not against reunion. I'm not against yung pagsasama-sama. Pero without the preaching of the Word of God, that pagsama-sama is vanity. Walang kabuluhan yan. Sapagkat hindi mo na ipahayag sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Kaya kung ako'y pupunta ng reunion o namamang pagsasama-sama na hindi ko may pipreach sa salita ng Diyos, hindi na lang ako pupunta. Sayang, walang kabuluhan. Nakikinig pa po ba tayo? Alam mo, dininig ng Diyos ang panalangin ko eh. Dahil hindi lang ang pamilya ko, ang Fraga, Carillo, Baconawa, Diaz, Lozabia, puro side na ng father ko, ang gusto ko lang maabot. Kasi pati yung side ng mother ko, hindi lang sila gusto ko maabot. Gusto ko rin maabot pati yung pamilya ni Pastor Raging. And God heard my prayer. Nang si Papang ay kinuha, yung biyanan ng lalaki, si Papang ay kinuha na ng Panginoon na dinala na sa langit na si Papang ngayon. Napakapala dyan, nasa langit na siya. Masaya na siya roon. Tayo nakikipaglaban pa. Amen? Si Papang nasa langit na, pero tayo may tendency hindi pa papasok ng langit. Kung tayo ay hindi mabuborn na at tayo ay mag-backslide. Amen? Nung kinuha na ng Diyos si Papa, sa bawat lamay niya nagkaroon ng preaching, palitan kami ni Pastor Raging. Lalong-lalo na yung libing niya. Tinodo kong lahat. Kinurusada ko ang mga mahal sa buhay ni Pastor Raging. Amen. One of the best preaching I ever preached. And I'm glad, until now, hindi pa siya nakalabas. Wanted. Audiovisual ministers. Wanted. The Lord is looking for audiovisual ministers. Marami, kapag may pasok, very busy sa pag-aaral. Pag wala ng klase, hindi pa rin busy sa Panginoon. Tapos na akong mag-aaral eh. Mag-a-apply na ako. Pero yung sa Panginoon, matagal nang naghihintay ang Lord sa ministeryo ng Lord. Walang nagkukomit ng buhay. Amen po ba? Maraming gustong mag-commit. Tumugtog, kumawi, sumayaw, magtamborin. Yung mga kitang-kita ng mga tao, exposed na exposed yan, maraming nag-a-apply, nag-aagawan yan. Pero yung mga preacher, salgog leader, mga audiovisual ministers, kung konti ang nag-a-apply dito. Halos gustong magsiksikan lahat. Manunugtog, mananayaw, mga awit. Manliligaw at nagpapaligaw. Maraming gusto dyan. Pero mga audiovisual ministers, preachers of the Gospel of Christ, Bible study leaders, on-field leaders, full-time workers, kumunti ang nagkukumit dyan. Lahat gusto mag-apply. Pwede ba akong ano? Tutugtog ako, awit ako, sasayaw ako, magkatambo rin ako. Lahat, ang dami nag-apply eh. Nakikinig pa na ba tayo? Kahit na hindi qualified, nag-a-apply eh. Kamaalit sa kasi tumutog pa kahit hindi qualified.
Eh gusto eh. Minsan, hindi pinapalambot mo na lang yung puso mo, sige. Baka along the way, mabago rin yung buhay mo. Amen po ba? Pero yung mga mag-i-evangelize, magpa-follow up, on the visual ministry, magsisell group, mga magba-Bible study, magpo-full time, ako, hindi nag-a-apply niyan. Nakikinig pa ho pa tayo. Alam mo, si Brother Ruder, hindi ko naman tinataas. Ang totoo ko, Brother Ruder eh. Akalain mo galing ng abroad, habang naghihintay ng visa papunta ng ibang bansa, magpa-fasting ng 7 days and 7 nights. Eh, yung iba galing sa abroad eh. Ang ginagawa, araro sa asawa nila eh. Walang bira dito. Hinihila yung mga asawa nila kung saan-saan, Tagaytay, inaalis sa pagdalo sa camp, inaalis sa ministry, dinadala yung asawa nila kung saan-saan, dinadala sa bahay, inaararo ng inaararo. Eh ito, nagpapasay ng 7 days and 7 nights. At nagnasang sumama ng camp. Amen? Ganito ang kabukal eh. Ay iba, magaling sa ibang bansa. Umuwi na ibang bansa para lang mangararo eh. Hihilahin yung asawa kung saan-saan, imbis na dumalo sa camp, imbis na kung saan magpunta. Nakikinig pa ba tayo? Eh pag ganyan kainin si brother, sasabihin ko sa kanya, pag 40 days and 40 nights ka. Eh na maganda. Kita pa ba rito? May iba naman, paararo ng paararo. Imbis na hihilahin yung asawa niya, magpastig tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. May tao pa ba rito? We need workers of God, not carabaos. Carabaos are so many in the field. But the kingdom of God is lacking of preachers. Amen? Pakpakan natin siguro. Wala yun, sabihin mo naman sa akin, magpapasok siya 7 days and 7 nights. Oh, very good. Eh iba, pag galing sa ibang bansa, pinapa-absent si asawa niya, absent ka. Huwag tayo ng Tagaytay. Time out ka muna sa ministry. Ano bang ministry kayo ni ministry? Na bang camp-camp yan? Tagal ako sa ibang bansa. Babawi ako. Saan ka babawi? Bawian kita. Eh, kinig pa mo tayo. Oh. Eh, dapat, palalimin natin dapat sila. Ang tagal mo sa ibang bansa, hindi ka naman nagligo sa ibang bansa, hindi ka naman nagtayo na dyan sa ibang bansa. Hindi mo naman tinayo ang kayo dyan sa ibang bansa, hindi ka naman nag-text, hindi ka naman nag-operate, hindi ka naman nag-first fruits. Tagal mo sa ibang bansa, ni isang BlackBerry, wala ka naman binigay sa lingkod ng Diyos. Hindi naman maluho yun, mga BlackBerry doors lang naman ang mga gusto nun, mga bold na ganito, na-touch screen lang naman ang gusto nun. Ano ka pa naman? Hindi naman maluho yun, mga iPhone 4S lang naman yun, may 5S na, yun lang naman ang mga gusto nun. Hindi wala ka man lang binibigay. Nagigilig pa po ba tayo? Akin na kailangan, dumating na yung Apple 4S ko eh. Baka late, wala na sa model yun. Mahihingi na naman ako ng panibago, dodoble na yan. Nagigilig pa po ba tayo? Kapag hindi na born again ang ating mga mahal sa buhay, sa impyerno ang punta nila. Pag hindi tayo na born again, sa impyerno ang punta natin. Nakikinig pa ba tayo? So, dapat tayong lahat ay ma-born again. Amen po ba? Talapakan natin ng Panginoon. Alam mo yung paglapit ni Nicodemo kay Kristo, ang ganda nun eh. Kasi nagbukas ito ng pinto para siya ma-born again. Amen? Alam mo, you know, sometimes it takes humility para ka pumasok ng langit eh. Kung magkamisan, andun talaga yung kaba mo, takot mo, mga palihim mong gagawin, lagay ni Nicodemo, di ba? Gabi siya nagpunta eh. Kasi isang bagay yun eh. Para magbukas ng pinto eh. Para siya makapasok ng langit at maintindihan niya ang maraming bagay. Hindi niya alam kung paano siya papasok ng langit. Hindi niya alam eh.
Isipin mo, religious leader na, hindi pa alam kung paano papasok ng langit. Eh si Martin Luther nga, pare na eh. Hindi, ay namin niya, hindi siya ligtas. Isipin mo, nakikinig pa mo ba tayo? It takes humility para aminin natin, hindi ako papasok ng langit, hindi ako born again. Pero alam mo, another humility, kapag kinumpronta ka ni Christ. Alam mo si Dwight L. Moody, American Revival yan, Father of American Revival. Yan ang nag-revive ng Amerika. Alam mo, hindi matalinong tao yan. Hindi rin mataas ang pinag-aralan yan. Yan ay sapatero lamang, shoemaker. Kaya sa kanyang kakulangan sa pinag-aralan, hindi nga ordained eh. Sa kakulangan ng pinag-aralan niya, alam mo kung mag-share siya ng gospel, direktahan eh. Born again ka na ba? Ganun siya kung mag-share. Born again ka na ba? Kung tawagin niya na shock method approach. Diretsahan siya. At one time, meron siya siniran na babae. Tumakbo yung babae, hinabol niya. Nagtago sa ilalim ng kama, hinila niya. Sinira niya ng salita ng Diyos. Dapat ganyan kakainit. Habang siya nagluluto, siyaran mo ng salita ng Diyos, di pa siya born again, siyaran mo. Alam mo, nung unang panahon, nung ako hindi pa full-time, habang may bumibili sa amin ng kambing, pinalivestock kambing, meron kaming livestock, kambing, tupa, baboy, aso, illegal pa ang aso noon, hindi legal yun. Nagbebenta kami niyan, lalo na yung kambing at saka tupa. Pag may bumibili, pagkatapos bumili, kinakatay na yan, dala ko yung Bible ko. Yung customer, sinisipan ko ng Word of God. Yes. Tapos sa harapan namin, meron karinderya, kainan yun, inuman din yun. Tapos ang mga tinda ron, kalderetang kambing, adobong kambing, papaitan, kilawin, gano'n. Habang umiinom yung customer, sinisiran ko ng salita ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Ganyan din ang gawin natin. Kapag meron kang nakatabi na hindi born again, ishare mo sa kanya ang pag-ibig ni Kristo. Sabihin mo sa kanya na kailangan niyang ma-born again. Pag hindi siya ma-born again, hindi siya pamasok ng langit. At bago ko ito makalimutan, tandaan yung prophecy ko. Pinrapisi ko ito sa main church. Baka hindi nyo ito napakinggan, hindi nyo ito napanood, o yung mga yung mga outreaches natin. Lahat ng born again Christian na nagpunta ng ibang bansa, na hindi nagbigay ng tithes, ng offerings, ng first fruits, hindi nag-evangelize, hindi nagtayo ng church sa ibang bansa, hindi sila naglingkod sa Diyos, aalisin ng Diyos ang mga pagpapala nila. Ililipat sa iba. Nagagawa ng kalooban ng Diyos. Gusto kong sabihin sa inyo, lalo na sa panahon ngayon, ang pagpapala po, makinig kayong maigi. Sa panahon ngayon, ang pagpapala po, mga minamahal, ay hindi po pinaghihirapan. Ang pagpapala po ngayon ay humahamon sa mga tunay na Kristiyano at manggagawa ni Kristo. Pakinggan itong maigi ito. Ito hindi na pag-aaralan sa Bible School. I studied in the School of Ministry. I studied Evangelist course. I studied Pastoral Training course. Mga foreigner pa ang aming professor dyan noon sa Shokoli Board. I studied Pastoral Theology. I attended many seminars and conferences, trainings, etc. Ito ang wala sa kanila. Mapatutulog tuloy. Para pag nagpatotoo ka sa susunod, meron kang personal na experience, hindi puro si Luisa. Iba si Luisa, iba ka. Ngayon, wala si Luisa rito. Ang nandito ngayon, si Divine. Nakikinig pa ho ba tayo? Nasaan na ba ako? Ano ba yung sinabi ko? Nakimutan ko na tuloy. Prophecy na ano ngayon? Ang dami niya eh. Isa lang, bumulong sa akin. Dali, takbo. So, ang pagpapala po ay hindi pinaghihirapan. Nakikinig ba kayo? Ang tawag dito ay prophetic preaching.
Anong ibig sabihin ng prophetic preaching at sino ba ang mga prophetic preachers or teachers? Pakinggan ninyo. Ang guro, ang teacher, makinig maigi, malawak ito. Ang guro ay nagtuturo ng katotohanan mula sa Biblia, kagaya ng aking ginagawa, trabaho ng guro yan. At ang prophetic preacher or teacher ay nagpaprophesy through the Word of God. Yung mga hindi pa nangyayari, nakikinig ba tayo, ay sinasabi niyang ito ang mangyayari. Through prophetic teachers and prophetic preachers. Nakikinig pa ba tayo? At sinasabi ng mga prophetic teacher and prophetic teacher, yung mga nangyayari na ngayon. Nakikinig pa ba tayo? Siya ay hindi nagpipreach mula sa kung saan-saan o galing sa kung saan-saan. Nagpipreach siya mula sa Biblia. At sinasabi niya na ito ang panahon ngayon. Amen po ba? Kagaya ni Jesucristo, Luke chapter 4, para maunawaan niyo, Luke chapter 4. Particularly yung verse 18. Verse 18. Binasa ni Christ, yung prophecy ni Prophet Isaiah. Nung binasa ni Christ yun, ito ang sinabi niya. Nakikinig pa ba tayo? Ito ang sabi niya. Itong prophecy ni Isaiah, more than 400 years ago, this is just a prophecy. But I tell you, sinasabi ko sa inyo ngayon, fulfilled na ito sa panahon ko. Yan ang trabaho ng mga prophetic teacher and preacher. Sinasabi sa atin kung anong panahon na ngayon at kung ano pa yung panahon na darating. Nakikinig pa po ba tayo? Napakaganda na matuto ka ng tamang how to construct right sermons, pero napakaganda rin na maging prophetic teacher and preacher ka. At gusto ko sabihin sa inyo na hindi pinaghihirapan ngayon ang pagpapala. Ang pagpapala ngayon ay kusang ibinibigay ng Diyos at hinahabol pa ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano at tunay na naglilingkod kay Kristo. Nakikinig pa ho ba tayo? Matagal nang pinipreach sa inyo, church, the world, Philippine Islands, ng maraming preacher bago pa ako. At sa inyong kay OJF, church, brethren, sa panahon ko ngayon, matagal ko na itong pinipreach sa inyo. Ang liwanag ng sinasabi ng Mateo sa 6:33. Unahin mong pagsumakitan ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katwiran. Ibibigay ang lahat ng pangangailangan. Palakpakan natin si Lord. Wala kang gagawin. Gawin mo lang priority ng buhay mo si Lord. At ang Panginoon ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Ahabulin ka ng pagpapala, i-overtake ka ng pagpapala. Yan ang sinasabi ng Deuteronomy 28 verse 2. At may sinabi ang Bible, napakarami niyang sa Proverbs. Ang yaman ng masama ay ibibigay niya sa mga tunay na Kristiyano. Tandaan niyo yan. Dahil kapag nasa masasama ang kayamanan, pinagpapasapasaan nila yan sa kasamaan at sa layaw at luho ng katawan. Pero pag ang kayamanan ay nasa mga born-again Christian, pag ang kayamanan ay mga nasa born-again Christian, gagamitin niya ng mga born-again Christian to win the Philippine Islands and to win the nations of the world for Jesus. Nakikinig ka rin ba tayo? Trabaho, negosyo, malaking kita, hindi pinaghihirapan yan. Trabaho ng Diyos yan para ibigay sa atin. Ang trabaho natin, iayos ang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Ang paghirapan mo ang pagpapala, alam mo, hindi yan biyaya. Naghihirapan mo eh. Pero ang pagpapala ay binibigay ng Panginoon ang tawag po niyan ibiyaya. Naintindihan po ba ninyo ako? Subukan mo yung mga hindi nag-tithes, hindi nag-offerings, hindi nag-first fruits, hindi naman mga buhay niyan. Nakikinig mo ba tayo? Ito ang problema ng maraming mga nangingibang bansa sa simula. Kaya yung mga bagong nagiging ibang bansa,
dapat kinakausap niyan eh, yung mga dati nang nangingibang bansa. Kasi yung mga bagong nangingibang bansa, ganito yan eh. Mga bagong nangingibang bansa yan, nagpapakahirap ako rito, kinakailangan ay matugunan yung mga pangangailangan ng mga mahal ko sa buhay. Halos lahat ng mga mahal niya sa buhay, gusto lahat tugunan. Konting text, konting tawag, konting kibot, lahat gusto padalan. Totoo lang. At kung magkamisang gusto niya makapagpundar ng bahay, ng lupa, kahit malingit lang, kahit sa paso lang, sariling kanya. Kaya na kung magkaminsan, nawawala na yun sa Panginoon. At nawawala na yun para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya dapat yung mga bagong nangingibang bansa, nagkatanong yan eh. Sa mga matatagal na. Para naunawaan nila ang mga katotohanan. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Naintindihan. Dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Tayo titingin kung saan-saan. Naunawaan po ba natin? And listen very carefully, kalapit mga tabi mo, magtulog. Nagpagbabayad ka, mag-o-offering ka pa ngayon. Ito po yan. Pakinggan yung maigi. Ang pagpapala po sa panahon ngayon ay humahabol po. Amen po ba? Ako, sa personal na buhay ko, hindi ko nakita na pinaghirapan ko ang pagpapala. Pagpapala, hinabol ako eh. Amen po ba? Yes. Nakita niyo ba yung bago kong sasakyan dyan? Hindi niyo nakita? Invincible kasi yun. Invincible. Ano? Invisible. Invisible. Yeah. Nakikinig pa po ba tayo? Amen po ba? Hindi niyo nakita yung bago kong sasakyan? Hindi niyo nakita? Wala pa eh. Hindi niyo na makikita. Now you don't. But now you see. Nakikinig pa ba tayo? Ang magagawa mo lang, isentro mo ang sarili mo sa gitna ng kalooban ng Diyos. At kapag ikaw ay nasa pagpapala pero hindi ka born again, hindi ka malalim sa salita ng Diyos, hindi malalim sa salita ng Diyos. Alam mo bang ang mga pagpapala tatanggalin ng Panginoon? Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayo sa akin? Sino ito yung hirap na hirap sa pagpapala? Pag darating ang camp, di nakakabayad. Gusto lagi libre. Dapat di ka nga palibre ng palibre. Dapat ikaw pa ang naglilibre naman sa iba. Amen? Pag first time mo maatin ng camp ngayon, libre ka dapat. Pero ilang camp na ang inaatinan mo, lagi kang palibre. That's wrong. Nakikinig pa ho ba tayo? Dapat ikaw naman ang naglilibre. Amen? Baka natin sa Lord. Sa una, ikaw lang umutang, tama? Pero pag pinagpala ka ng Lord, ikaw naman ang nagpapautang. Alam mo, lahat nga sabi ko, lahat ng first time nasasama, walang pambayad. Okay lang, kung talaga ng pambayad, libre lahat yan. First time eh. Pero for the end time around, libre pa rin. May problema na yan. Nakikinig pa ho ba tayo? May problema na. Gusto niyo bang mapagpala? Nakikinig pa ho ba tayo? Simple lang. Ligtas ka at magligtas ka ng maraming kaluluwa, pagpapalain ka ng Diyos. Pati kayo pumapalakpak. Imbis na yung lisa at puto ang pinaghihila mo riyan, mamalakpak ka. Pagpalakpak mo, pisa yung lisa. Magligtas ka ng maraming kaluluwa, pagpapalain ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Subukan mong magnasa ka na marami kang madala sa camp. Magpapalain ka ng Diyos at ililibre mo sila. Pero wala kang plano dumalo sa camp at sarili mo lang, di mo madala sa camp, hindi ka pagpapalain ng Panginoon niya. Nakikinig pa ba tayo? Pero ikaw ay dumalo sa camp at baka nasa iba pang magdala na marami pang kaluluwa sa camp,
pagpapalain ka ng Diyos, bubuhos ang pagpapala. Yes. Ngayon ganito, may mga pagpapala na nakalaan para sa atin, pero sometimes dinidelay ng Lord. Kasi gusto ng Lord, pag dumating na yung mga pagpapala, gagamitin mo na yan sa tama. Kasi baka dumating yung pagpapala, hindi mo gamitin sa tama. Sabi nga ng isang kapatid yung pagpapala niya, no, ginamit niya sa sarili niya, ginamit siya sa mga mahal niya sa buhay. Wala ang Diyos. At itagtag pa natin, may mga kasalanan pa ron. Anong ginawa ng Lord? Tinanggal yung pagpapala niya just for the meantime. Para gisingin siya. Nakikinig po ko tayo. Kaya maniwala ka rito kay hindi, ito ay totoo. Ang pagpapala ay hindi pinaghihirapan. Si J.I. nag-aaral sa TFCA, Kinder 1, 19,000 ang bayad. Hindi po kami nag-a-abroad, nakabayad kami. Ang sabi ko, hindi kami nag-a-abroad. Wala kaming karinderya. Nakabayad kami. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Naunamaan pa ba natin ang katotohanan yan? Saan nagmula yung pambayad? Binigay ng Diyos. Kaya namumroblema kayo sa mga tuition fee ninyo. Hindi pa dumarating ang June school year, namumroblema na kayo sa mga tuition fee ninyo. Hindi nyo dapat pinoproblema yan, problema ng Diyos yan. Ang problemahin ninyo ay kung paano maligtas. At ang problemahin ninyo kung paano makapagligtas na makapagligtas, ang pagpapala ng Diyos ay darating sa inyo. Amen. Ano pong ibig kong tukuyin bago tayo magbukas at pag nagreenda tayo ng samantala? Pero babalik tayo matapos pag nagreenda. Mabilis. Kung maaari dyan na kayo mag-nagreenda. Nagigiling pa ba tayo? Sino nagpunta rito para matulog? Taas ang kamay. Para kumain, para magpahinga. Para maligo. Nandito tayo para sa training. Tama? Ano sa mga sagot? Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Pakinggan mo itong maigi. Ang magligtas ng kaluluwa ay narin ang pagpapala. Kaya kami pinapagpala ng Diyos dahil kami nagliligtas ng kaluluwa. Nakikinig pa muna tayo rito. Anong sabi nga ni Joshua? Papa, mas malalaki pa panabaong ko sa mga classmate ko. Oo naman. Kaya naka ng lingkod ng Diyos. Yes. Nakikinig pa ba tayo? Kaya alam nyo, nakakaawa ang marami talaga. Nakakaawa talaga ang marami. Nagpapakahirap sila, no? Nagpapakahirap sila na trabaho ng trabaho, ng negosyo, tapos camp meeting na, hindi sila dumadalo. Di ba sabi ng Bible, magpahinga naman kayo. Linggo na lang, nagkatrabaho pa kayo, labas pa kayo ng labas. Linggo na lang, nagpapakahirap pa kayo. Magpahinga naman kayo. Sabi ng iba, pag nagpahinga kami, mamamatay kami. Mali. Ang magpahinga ka at ginagawa ang kalooban ng Diyos, ay lumalakas ang katawan mo, bumabata ka, gumagwapo ka, gumaganda ka, sumisexy ka, tumataas ang spiritual mo, pinapagpala ka ng Panginoon. Nakikinig pa ba tayo? Pag pinarada mo dyan, ang bagong-bago mong sasakyan, brand new, magkatanong kayo. Lingkod na dyan, saan galing yung sasakyan mo? Brand new yan. Ang daming mga nagdaang sasakyan mo, hindi brand new. Pero ito, brand new ito. Branded, latest model ito. Yung mga nagdaan mo, hindi brand new, hindi latest model. Nasabihin ko sa kanila na sa bawat isa na biyaya ng Diyos. Alam mo, tingin kayo sa akin, di meron kang house and lot, pinagpagura mo ng gusto niya. Brad, may house and lot ka. Pinaghirapan ko yan. Ikaw.
Ang laki ng sahod mo ah. Ang laki ng negosyo mo ah. Pinaghirapan ko yan, sister. Ika. Ang ganda ng car mo ah. Latest model ka. Pinaghirapan ko yan, sister. Ika. Pero pagbigay ng Diyos, ang ganda ng house and lot mo, ang ganda ng car mo. Masabihin mo, bigay ng Diyos yan. Hindi ko pinaghirapan yan. Awa lang ng Diyos kung bakit ako nagkakanyan. Amen? Napakan na pang Maraming hindi masisiyahan dito, pero Saro, sana masiyahan kayo. Hindi ako nag-abroad. Parang hindi ako nagtatrabaho sa abroad, pero napapaaral ko na maayos yung mga anak ko. Tama o mali? Totoo naman yun ah. Saan ba nag-aaral yung mga anak ko? 60,000 in a year. O nag-abroad ba ako? Huwag niyo sabihin, kita ng asawa ko, binabayad ko sa eskwela ng mga anak ko, nagkakamali tayo. Wala namang kita yan, panahingi nga sa akin yan, hindi nila alam. Kalabit ng kalabit yan, Papa ng Papa yan. Amen po ba? Balikan natin si John 3:1. Hindi na tayo magwawakas saglit. John 3:1. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. Sino yung lumapit sa kanya nung gabing yun? Si Nicodemus, a member of the Jewish ruling council of Pharisees. Puntahan natin yung John 7:20 or 7, ano mang version siya? John chapter 7, si Nicodemus. Ayan, 7:50, I mean. Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own number as. Tuloy natin. Kasunod. Next. As pa lang eh. Yung kasunod, kahit 51 na yun. Wala nang kasunod. Ay, paliwanag ko na lang. Tingnan ninyo ha. Tingnan sa magandang lalaki sa harapan. Nung si Jesus, pinipersecute na, di ba? Alam mo ang nangyari? Yan, verse 51. Does our law condemn anyone without first hearing him to find out what he is doing? Tuloy natin siya ng pagbasa. Next. Kaya ba ba next? Ano mo si Asher nung dumating nung unang panahon? Konti na rin tayo ng buhok niya. Dati tayo talaga yan. Grabe. Kinausap ako na Ate Mors. Sabi sa Ate Mors, pwede ko po bang patugtugin yung anak ko kahit nakatayo ang buhok? Pwede. Hindi ako nabibiro. Ito, walang biro nito. Pwede ko bang patugtugin yung anak ko kahit nakatayo ang buhok? Pwede. Pwede ko po bang patayuin ko yung anak ko, patugtugin ko kahit na naka-jacket lang, jologs, jaports, pwede. Pero after ng mahabang panahon, tayo pa rin ang buhok mo, hindi na pwede. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Nakikinig po tayo, kaya si Asher, konti na lang ang tayo ng buhok. Pwede. Anak pa ka na ng Lord sa buhay na. Gandang lalaki na Asher, wala pang necktie yan. Pero kahit wala pang necktie, gandang lalaki, hindi mo naman kailangan siya mag-necktie ngayon eh. Kasi meeting naman ngayon eh, okay lang. Kahit t-shirt nga lang, okay lang eh. Kahit naman ang medyo malatayan eh. Verse 2. They replied, tingnan ninyo, are you from Galilee too? Look into it, and you will find that the prophet that has come out of Galilee. Alam niyo kung bakit si Jesus naging taga-Galilee? Kasi umalis siya eh. Actually, pinanganak siya sa Bethlehem. Ayon sa prophecy, magmumula ang Messiah sa Bethlehem. Taga-Galilee na siya. Doon na siya eh. Kaya ang sabi nila, no, tingnan mo, meron bang magmumulang propeta mula sa Galilee? At ang sabi ng mga kasama niyang mga leaders ng church, mga religious leaders, kaisa ka na ba rin ba ni Jesus? Kaisa ka na rin ba nila? Hello!
Para maunawaan natin kung si Nicodemus ay kaisa na talaga ni Jesus, isa pang verse, tingnan natin. Hindi na yan. Yung last verse na binigay ko sa iyo. Yung nilibing na si Jesus. Yung nilibing na si Jesus. Yan! John 19:38. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Ano mo si Joseph, sabi ng Bible, ano yan mayaman na tao. Pakisabi, mayaman. Mayaman na tao. Kung hindi siya mayamang tao, hindi niya maililibing si Jesus sa maayos na libingan. Nilibing niya si Jesus sa malapit sa Calvary. Isang libingang wala pang napaglilibingang sino paman. An empty tomb. Yun ay binayaran ni Joseph, o kay Joseph yun. At doon niya nilibing si Jesus. Noon ang libingan ay 6 feet below the ground. O kaya naman sa nicho. Pero noong unang panahon, ang libingan ay sa kuweba. Nakikinig pa po ba tayo? At si Joseph ng Arimathea ay secretly, because he feared the Jews, with Pilate permissions, he came and took the body away. Sikreto lang. Sinikreto lang niya ang pagkuha sa katawan ni Jesus. Nakikinig pa po ba tayo? Sapagkat yung mga Hudyo hadlangan siya. Amen po ba? Pero ayon sa Biblia, si Joseph ng Arimathea ay napakayamang tao. Alam nyo, ito ang sabi sa akin ng ating kapatid. Kakausapin ko po yung mga leaders po ng barangay, sa may Pilcoa. Magkaroon po tayo ng krusada roon. Very good. Pero matapos mong ikrusada yung mga taga-Pilcoa, hindi magsisibag natin ng church yan. Alam niyo kung bakit? Kasi mga mahihirap na tao yun, walang pamasahe. Nakikinig pa ba tayo? Naunawaanin niyo ako? Mga walang pamasahe yun. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng drivers, kukuha tayo ng mga sasakyan, kakaunin sila, tama? Nakikinig pa ba tayo? Huwag nating kalimutan ang mga mahihirap, i-evangelize natin sila at patuloy natin evangelize. Pero ang lagi ko sinasabi, huwag ka naman puro mahihirap lang. I-evangelize mo ang mayayaman at sila'y mabuborn again din. Amen! Isang Amerikano. Nakatabi si Manny Pacquiao. Siniran niya si Manny Pacquiao. At si Manny Pacquiao ngayon ay na-born again. Dahil sa kayamanan ngayon ni Manny Pacquiao, pag nagpatuloy siya ng paglalim, ang lahat ng kayamanan niya, gagamitin niya to evangelize the Philippines and the nations of the world. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, huwag niyong limitahan ang sarili ninyo. Huwag lamang puro mga mahihirap ang gusto mong krusadahin. Lahat ng reyna, lahat ng hari, lahat ng ambassador, lahat ng prime minister, lahat ng mayayaman, puntahan mo, huwag kang kabahan, huwag kang matakot. Time na nila para ma-born again. Time na nila para sila ma-born again. At pag sila'y na-born again, ipapagamit nila ang kayamanan nila para mabilis na ma-evangelize ang buong Pilipinas, ang buong daigdig. Pumunta ako ng Gimba. Pagpunta ko ng Gimba, mula umaga hanggang gabi, nag-share ako. Walang tayuan. Jingle lang ang pahinga. Habang kumakain, nagsishare pa rin. Nakaupo kami sa nipahat. Kawayan. Nakaupo ka ng kawayan ng for many hours. Ang sakit sa piton. Amen po ba? Pero pagkatapos sinusiraan, particularly ang mag-asawa ngayon, makalipas sa mga ilang araw, pagpunta ko ng Metro Manila,
Sample lang, 50,000. Hello! Nakikinig pa ho ba kayo? Mukha ba tayong pera? Tinahangat mo ba yung pera? Hindi! I tell you, kung mananatiling ang mahirap, you cannot win the world for Jesus! Hihina ng palakpak mo eh. Alam mo, panay-text ni Pastor Michael, panay-tawag, hindi ko siya nasagot. Nagbigay po ng 50,000 kung gagawin ko, ihulog ko pa, dadalhin ko po dyan. Nanginginig ka na, 50,000 lang yan. Hindi ka sanay eh. Magsanay ka humawak ng milyon. And millions of money and bills of money will come to win the world for Jesus. Kaya kung maliit lang nasa lapi, hindi ka nag-attach, hindi ka nag-offering, hindi ka nag-cash fruits, kukunin ng Diyos sa iyo yan at ibibigay sa iyo. Nakikinig pa ba tayo? Alam mo, masarap mag-born na yung mga agay nila Manny Pacquiao. May tao pa ba rito? Kasi yung influence niyan eh. Amen? Yung influence niyan eh. Malawak ang influence niyan eh. Targetin mo mahihirap, pati mayayaman, targetin mo. Sige, kursudahin natin yung pilkowang yan. Pero pag naborn na ginan naman yan, ano na sabihin mo sa akin? Hindi po nakaka-attend, wala akong pamasahe. Ituloy mo yan, mga mahihirap. Pero isa lang na mayaman, kumuha ka naman. Amen. Dahil isang mayaman lang, pag sama-sama ay may mahihirap, gano'n lang yan eh. Ibig ko kayo ng gano'n lang yan. Ito yung 1,000,000 mayayaman nagpipiso. Ay 1,000,000 mahihirap at nagpipiso. Magkano yun? 1,000,000. Isang mayaman nagbigay ng 2 millions. Ano mas marami? Isang mayaman. Naghanap ka pa ng 1,000,000 na mahihirap para makaproduce ka ng 1 million. Nakikinig po ba tayo? Hello! Kalibitin mo katabi mo, huwag kang matakot na siran yung boss mo, yung amo mo, yung manager mo, yung mayaman, yung hari, reyna. Kalibitin mo. Kalibitin mo. Siran mo siya na. Huwag kang matakot. Minsan, ite-text kay Pastora Chick, pati sa akin, ite-text pa rin eh. Paano po, Pastora Chick? Kung wala pa akong pera, gusto kong umatin ng camp. Mabuti pa yung tao, may pera. Yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. Ano mo, kung first time ka umaattend ng camp, hindi ka nakakabayad first time, second time, nililibre ka eh. Diba? Pero kung end time, ganyan ka pa rin, may problema ka na. Nakikinig pa ba tayo? May problema ka na. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now, Joseph was a disciple of Jesus. Disciple siya ni Jesus, mayaman siya. And listen very carefully. Alam mo ba, si Jesus ay pinanganak sa sabsaban lamang. Tama? Katabi niya ay mga hayop. Pero sino ang bumisita sa kanya? Nung siya ay baby pa. Matatalinong tao from the east. Binigyan siya ng ginto, amanyang at mira, mayayaman niya. At alam mo ba, yung kanyang kasuotan na linen cloth, mamahalin yun. Kaya naman, hindi nila magupit, hindi nila maputol kasi masyadong mahal. Sila yung nagpalapuno na nila. At alam mo ba, Luke chapter 8, verse 4, alam mo ba yung mga babaeng nakaalalay, nakasuporta kay Jesus, mga mayayamang babae yun. At pakinggan mo ito, lahat ng mga babaeng tatabi sa akin ay yayaman. Sige, huwag kang tumabi sa akin at huwag kang umatin ng camp.
hindi ka yayaman. Sama ka ng sama sa company, kayaman ka. Amen po ba? Oh, huwag kang magagalit dito. Alam mo, lahat na itatabi sa akin ni Lord, mayayaman at yayaman. Alam mo kung bakit? Kasi marami kaming pupuntahan at marami silang susuportahan. Germany, Sweden, France, Spain. Eh yung sasama sa akin, mga lulupan-lupay-pay, walang mangyayari. At saka yung mga tatatabi sa akin, yung mga hindi madaling mapahagit yan. At saka hindi rin yan mga maramdamin. Natao pa ho ba rin, hindi rin yung mga iyakin. Amen po ba? Pwede rin mga lalaki. Pero sa Luke 8:4, makikita mo mga babae yan. Hello! Huwag mo sabihin sa akin, mahirap kasi i-born again yung mayayaman eh. Mahirap kasi i-born again yung mga magagaling mag-English. Di kasi ako marunong mag-English eh. Mahirap kasi i-born again yung mga ganito, yung mga ganyan, mahirap kasi i-born again yan eh. Ay yung mga mahihirap, madali lang yan. Mag-ministry of compassion ka lang. Tawagin mo yung mga mahihirap, kahit ayaw na magkakaroon kay Kristo, dahil may libreng bigas, tatanggap kay Kristo yan. Ituloy natin yan. Pero kinakailangan mo rin, at inuutos sa atin ngayon ng Panginoon, i-evangelize mo lahat ng magaling, lahat ng matalino, lahat ng mayaman, lahat ng hari, lahat ng prinsipe, lahat ng reyna, si Dong Yi, si Lady Jiang, si Lady Chun, lahat yan, si Kamala, si Ministro, ang reyna, i-evangelize mong lahat yan, panahon na, kasi sinasabi ko sa inyo, yayaman kayo, at ang mga mayayaman, papasok sa kayo, JF, para masuportahan ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. May tao pa ba rito? Amen. Patapakan natin ng Panginoon. Excited na excited ako sa ating paglaki, paglawak, paglakas, paglagot, pagyaman. At gusto kong sabihin sa inyong lahat, wala akong panahon para kayo pilitin na sumama sa camp. Wala akong panahon para lumabalik-luhod sa inyo na sumama sa camp. Ang mga hindi sumasama sa camp, kayo ang mawawalan. Pero dahil kayong lahat ay mga sumama sa camp, kayong lahat ay nakatakda para pagpalayan ng Panginoon. Maraming marami. Kalagutin mo katabi mo. Ang kinalagutin mo, nasala na sa unahan mo tayo ng malungkot. Doon ang malungkot, ang pagpapala ng Diyos ay para sa'yo! Amen! Lumalakpak na malakas! Inutang ko lang yung pangkampo. Mababayaran yan. Tubuan mo, ibigay mo sa akin yung tubo. Tao pa ho ba rito? Hindi pa huli ang lahat. Nagsisimula pa lang tayo. I-text, tawagan nyo, sabi. Walang, totoo po ito. Lahat kayo mag-text, tumawag sa kanila. Pahabulin nyo siya dito. Excuse me ito. Sino ba ang mawawalan sa mga hindi dumadalo? Lalong-lalo na alam natin ang panahon ngayon ng blessings at promotions. Amen? Bago matapos ang taong ito, magigit lang marami sa inyong mabilis na paglaki at blessing at promotion. Amen po. Palakpakan natin sa Lord. Later, Joseph of Arimathea asked the Pilate for the body of Jesus. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly, because he feared the Jews, with Pilate's permission, he came and took the body away. Alam niyo, bago ko ito ituloy sa inyo, nung mga nakalipas, di ba? Yung camp natin, maraming mga inconveniences. Kaya yung iba hindi na umatin eh. Ayoko na. Walang COVID. Ganito. Malang mo. Etc. Alam mo, sa mga inconveniences na yan, tinuturuan ka ng Panginoon para magkaroon ng fruit of the Spirit. Tinitrain, hinuhubog ka ng Panginoon. Amen po ba? Pero nga mag-alala next year, doon tayo sa Boracay. Tama kayo? Hindi ako nagbibiro. We will be in Boracay next year. Mag-ipon na kayo ng pakonti-konti. We will book Boracay.
Sa isang mamahaling hotel doon tayo sa camp. Get ready ba kayo sa Boracay? Ngayon, muli kung nakakaranas, muli kayo ng inconveniences. Taray-taray, dabog ng dabog. Sabi ko na nga, ayoko sumama, pinilit mo ako. Eh, tumigil ka. Eh ako nga, naliligo ako kahapon, may mga sabon-sabong pa ako rito, bigla nawalan ng tubig eh. Anong gusto mo? Ano, magwala o fruit of the spirit? Di ba? Ano? Dinabuhan ka ng lamok, dilipad ka ng lamok, dagsalala ka ng lamok. Anong gusto mo? Magwala? Mag-isip na madengi ka o magkaroon ng fruit of the spirit? Ano? Nakikinig pa ba tayo? Anyan lang ang buhay. Ano po ba? Tsaka dapat adjustable ka, flexible ka, missionary ka eh. Ako nga dati daw kumakain ng buro, ngayon kumakain na ako. Kailan naman ako kumakain ng buro, wala naman nagbibigay. Naman ang klase ng mga pagtagapagpangat na ba siya hindi sensitive? Dahil ko na. Ituloy natin 39. Tinan ninyo, John 19:39. He was accompanied by Nicodemus. Hallelujah. The man who earlier had visited Jesus at night, Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Nakikinig pa ho ba tayo? Sino ang kasama ni Joseph ng Arimathea na mayaman? Ang religious leader na si Nicodemus, born again! Disciple ni Christ! Puntahan mo ang papasiran mo! Maboborn again yun. May pag-asa pa yun. Puntahan mo si Eli Soriano! I-born again mo! May pag-asa pa yun. Puntahan mo ang mga manalo! May pag-asa pa yun. Bigyan mo ng chance. Patahimigin mo na yan. Matagal na yan. Nag-ipirsa ko, presin ng presin, patahimigin mo na yan. Pag hindi mo papatahimigin yan, ibibigay ko na yung mikropono sa kanya. Kinig po ba tayo? Amen po ba? Kaya sumasagot. Sino kasama ni Nicodemus? Si Joseph ng Arimathea. Sino si Nicodemus? Religious leader. Pakinggan mo ako, dito na po ako magwawakas. Huwag mo sabihin, bakla yan, tombo yan, adik yan, babaero yan, lalakero yan. Huwag mo sabihin, puno ng bisyon kasalanan yan, mahirap, maborn-again yan. I-share mo sa kanya ang pag-ibig ni Kristo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay darating sa kanya. At ang Diyos ang kikilos at gagalaw. Ibaborn-again siya dahil walang mahirap sa Diyos. Walang bato sa Diyos, walang matigas sa puso sa Diyos. Nakikinig pa po tayo. Sabi nga ng isang pastor na yun, pakinggan ninyo. Ako, sabi ng pastor na yun, ako, matigas ang ulo ko, pasabay ako sa mga magulang ko, sabi niya. Pastor siya ngayon. Ang akala ng mga magulang ko, lahat ng mga sinasabi nila sa akin, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ang hindi nila alam, may konting natitira sa puso ko. At sa paulit-ulit at patuloy nilang magsalita sa akin, yung konti na nasa puso ko, dumadami at lumalaki. Ngayon ang pasaway na iyon ay pastor at may-ari ng isang eskwelahan. Christian school. Amen? Huwag kang magsawa na i-share sa kanya ang pag-ibig ni Kristo. Huwag kang magsawa. Kahit ayaw niya, bagamundo, patapon ang buhay niya, adik siya, babaero, bakla, tomboy, manginginom, mayaman, na puro salapi na lang mga iniintindi at walang panahon sa Diyos. Mga religious leaders na ipinaglalaban ng kanilang religion